Monica POV. Dahil tila wala sa sarili, halos si Hazel na ang humila sa kin pababa sa kinaroroonan namin, noong pwede nang lumapit kina Darius, pagtapos ng mismong event. Naabutan pa namin ang kasamahan nila sa racing. They were laughing, nagkakantsawan, at tipikal na bangayan ng mga lalaki. Mukhang may pinag-uusapan sila noong makalapit kami ni Hazel. May mga ilan na ring lumapit. Natagpuan ng mga mata ko si Darius, nakausap ang dalawa pang kasamahan sa racing, at yung team principal nilang si Sir Simon. Hazel, pigil ko muna kay Hazel, pero huli na rin dahil hindi na nga namin kinailangang tawagin pa si Darius para makuha ang atensyon niya. Kusa na siyang lumingon noong mapansin kami, kaya naman ganoon na lang ang ngisi ni Hazel, at tuluyan akong hinayla palapit sa kinaroroonan ni Darius. Kuya Darius, congrats! Bati ni Hazel. Humarap na rin sa amin ang dalawang kausap ni Darius. Si Sir Simon ay nagpaalam na saglit, at iniwan kami para makapag-usap-usap. Ngumiti lang si Darius ng tipid kay Hazel. Nilipat niya agad ang tingin sa kin, and for the second time in history, I was so speechless. Nakasuot pa rin siya ng race suit. It highlighted his tall and manly physique more. And I can't deny how cool and hot he is wearing that. Congrats! Bati ko na lang. Binati rin namin ni Hazel iyong mga kausap niya na ngumisi, at tinapik ang balikat ni Darius. Thanks, nakalabing sagot ni Darius. He said it so coolly na parang normal lang sa kanya ang manalo. Kung sa bagay, when he raced outside the country, he won, too. Lagi naman siyang nananalo. So, who are these beautiful ladies right here? Ipakilala mo naman kami, Darius, nangingiting sabi ng isang car racer din, sabay akbay kay Darius. Dahil doon ay nahuli ko ang pamumulan ng mukha ni Hazel. Nagbago ang ekspresyon ni Darius sa sinabi ng kasama. His brows furrowed. Lumipat ang tingin niya sa akin na tila sinisigurado kung saan ako nakatingin, sa kanya lang naman. Who? This is Hazel? Pakilala ni Darius kay Hazel, which made my friend smirk. Tumango ang lalaki sabay abot ng kamay. Hi, Hazel. I'm Cadence, pakilala ng lalaki sabay ngisi. Inabot ni Hazel ang kamay niya, at bumati rin dito na akala mo'y nag-iba ng pagkatao. Hazel. Nice to meet you, Hazel, sabi ng lalaking si Cadence. Ang isa pa ay tumingin sakin, sabay siko ng pabiro kay Darius, na tila tinatanong kung hindi niya rin ba ako ipapakilala katulad kay Hazel. How about this another beautiful girl here? Tanong ng lalaking iyon, na mas mukhang playboy kaysa sa Cadence ang pangalan. Alam ko na ang mga galawan na iyan. Ang mga ikot ng bituka ng mga playboy na katulad nila. Darius licked his lower lip, parang hindi na gusto ang nangyayari. Dumidilim na rin ang tingin niya. Parang kampi ang langit sa kanya, dahil bigla na lang may tumawag sa pangalan niya, kaya hindi niya na ako kailangan pang ipakilala. Paglingon namin, ay lumalapit na yung isa pang grupo ng mga kalalakihan na kasamahan nila sa racing. Escudero, that was a nice game, nakangising sabi ng lalaki, na hinuha ko ay ang lalaking nagmamay-ari ng pumapangalawang sasakyan kanina, the one who tried to cause an accident at the racetrack. Hindi sumagot si Darius. Parang nag-ongas kasi ang lalaking iyon, at ang mga kasama niya ay ako agad ang tingin sakin, may bisita ka. Bagong babae, tanong ng lalaki sabay ngisi. Hawak pa nito ang helmet. Nenas ako sa kanyang sinabi, dahilan para tumalim ang tingin ko, at tila nabuhay ang dugo. Ngumiti ito sa kin sabay taas ng mga kilay bilang pagbati. This one, he doesn't look like a playboy. Straight chick boy na iyan, lalo nang walang kahihiyang bumaba ang mga mata nito sa katawan ko sabay ngisi. May panibago ka na namang dagdag sa koleksyon mo, Escudero. Nice, komento ng lalaki sabay tapik sa balikat ni Darius. Teka, pamilyar ka sakin, miss, sabi ng isa pang lalaki, na kasamahan ng lalaking mayabang. Hindi ba't yun nakahiha ka ni Agaton Pimentel? Iyong may-ari ng hotel chain na businessman. Tinapik-tapik nito ang balikat ng mga kasama, sinasabing kilala niya ako. Then he proceeded to face me. Ano nga yung pangalan mo? Ah, Monica, right. Am I not familiar to you? Nakalaro kita sa bilyaran sa Manila. Napalunok ako. Natahimik silang lahat.
I bit my lip, at sa hindi malamang dahilan, kinabahan ako. Ganoon ba? I don't remember, pero siguro nga. Pilit ang tipid kong ngiti. Napatingin ako kay Darius, na seryoso na ang ekspresyong mababakas sa mukha, habang magkakross ang kanyang mga braso, at nakasandal sa race car. Napangisi ang lalaking nagtanong. Tumingin siya sa mga kasama, at ginawa akong sentro ng usapan. She's a pro in billiard. Magaling tumira iyan, sabay halakhak nito, na hinaluan ng nakakalokong ngisi. I swallowed hard. Kinuyam ko ang palad ko, at naramdaman ko ang paghawak ni Hazel sa aking kamay. Kahit siya, hindi na nagustuhan ang narinig. Nice to see you again, Monica. Maglaro naman ulit tayo kung minsan. My treat. The guy smirked. Hindi siya pamilyar sa akin. Sa dami ng nakalaro ko, ay hindi ko na pinapansin kung sino-sino ang mga iyon, at wala naman akong pakialam. I just play and get through the game. I don't remember entertaining boys, na nakasalamuha ko lang naman sa paglalaro nyon. It's a hobby that I always play for pastime, at tuwing ayaw kong masyadong nag-iisip ng malalim. Ganoon ba? Tila interesadong tanong ng lalaking nasa gitna, ang lalaking pangalawa sa nanalo, dahil sa mga pinagsasabi ng kasama nila. Hindi ako sumagot. Kadalasan naman ay hindi ako pumapayag, na ganituhan na lang ako basta-basta. At kung madalas, wala na talaga akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero iba ngayon, nanghina ako. I feel like I can't defend myself. At pakiramdam ko, nanliliit ako, na hindi ko maintindihan, dahil sa kung paano nila ako pag-usapan. Matunog na ngumisi ang lalaki nang hindi ako sumagot. Eddie, kung ganoon, pwede kang yayain. Laro tayo, sabi ng lalaki sabay tawa. Mukhang magaling ka, eh. Sa billiards. I heard some laugh from the other boys. Napatingin ako kay Darius, parang gustong magpaliwanag, na hindi naman iyon katulad ng pinapalabas nila. Pero wala sa akin ang atensyon niya, at nakatuon sa lalaking nagsasalita. Sobrang dilim ng tingin niya. Gumalaw ang kanyang panga, dahil sa narinig, at nakakuyong ng mariin ang kamay. It was the first time I saw him like that, madilim ang ekspresyon, salubong ang mga kilay at walang kasanlamig ang mga mata, tila nagpipigil lamang sa matinding pagsabog ng galit, dahil hindi gusto ang naririnig. Ano, laro tayo? O baka naman ipinagdadamot ka ni Darius, sabay tawa ulit. Naputol iyon, at pati ako ay nabigla na lang din sa sumunod na nangyari. Hindi pa man ito natatapos sa sasabihin, ay nakatanggap na siya ng matinding suntok. Napasinghap ako noong halos matamba ang lalaki sa lupa. Darius. Gulat kong asik at napatikip sa bibig. Hinayla ako ni Hazel palayo sa gulong nangyayari. Hindi siya tinigilan agad ni Darius. He was so mad, at nahirapan ang mga kasamahan nilang awatin ang dalawa. Kanina pa lang sa racetrack, ay nagkakainitan na sila at tila ngayon, nabigyan ng pagkakataon na polanan ng suntok ang isa't isa. Pre, awat na, tama na, yan. Awat ng mga lalaki, at pinaglayo ang dalawa, dahil hindi rin magpapatalo yung lalaking nasuntok ni Darius, at gusto ring gumanti. Escudero, galit na sigaw ng lalaking, ngayon ay hawak ang dumudugong labi, at dumura sa lupa. Matalim ang marahas na boses ni Darius noong hablutin ito sa kwelyo. Nag-iigting ang kanyang panga, at nagpupuyos sa galit. Keep your mouth shut. Baka hindi mo magustuhan kapag ako ang gumagaw sa'yo. Darius. Leander. Tama na iyan. Saway ng mga lalaki, at pinaglayo ang nagkakainitan, at nagkakasakitan na. Nag-init ang sulok ng mga mata ko sa gulat. What did just happen? Pre, tama na, sabi ni Cadence, at hinayla na si Darius palayo. Ayaw pa niyang bitawan ang kwelyo ng lalaki, kung hindi dumating ang mga nakakataas sa kanila, pati na rin si Sir Simon. Tinapik ni Cadence, at isa pang kaibigan nila ang balikat ni Darius. Totoo ang sinabi nila, mahirap galitin ang mga escudero, dahil hindi silang basta-bastang nagpapalampas ng mga bagay, at siguradong hindi ito ang huling beses, na gagantihan ni Darius ang lalaking iyon. Anong nangyayari dito? Tanong ng team principals. Hawak ni Hazel ang kamay ko. Halos hindi ako makagalaw. Monica, this is your fault.
Nag-iinit ang sulok ng mga mata ko, pero pinipigilan ko iyon. Pakiramdam ko ay napako ako sa kinatatayuan. Tila may nakabara sa lalamunan ko, na nagpapabigat sa dibdib ko. Darius. Leander. Istriktong tanong ng isang team principal. Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Darius. Nagangat siya ng tingin sakin, at halos hindi ko masalubong ang mga mata niya. Nang hina ako, napaangat lang ulit ang tingin ko sa kanya, nang lumapit siya sakin. Hinawakan niya ang pulsuhan ko, at walang sabi-sabing hinayla ako paalis doon, kasama niya. Monica. Nag-aalalang tawag ni Hazel, pero hinayla siya ni Cadence, para sabihing hayaan kami. Walang lingon-linggang dinala ako ni Darius palayo roon. Hanggang sa marating namin ang kinaroroonan ng sasakyan niya, kung saan wala ng tao at binuksan ni Dacius ang pinto ng sasakyan niya. Get in. We're leaving, malamig niyang sinabi. I bit my lip. Si Hazel, Darius. Ipapahatid ko kay Cadence. Don't worry, he's not the type to harm her, sabi ni Darius, at binuksan na iyong sasakyan. Nag-aalinlangan pa rin ako, dahil ayaw kong iwan si Hazel. Pero ayaw kong dagdagan ang galit ni Darius, kaya sumakay na lang ako. Nanginginig pa rin ako dala ng nangyari. Nakakabigla, at hindi ko inasahan na sa ganoon magtatapos ang event na ito. Nanghina ako, at wala akong magawa, kahit bumubuhos sa akin ang kagustuhan na magpaliwanag, at ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko rin naman alam kung saan magsisimula, at kung ano ang sasabihin ko. I was speechless, lalo ngayong galit si Darius. Noong umikot siya para sumakay na sa driver's seat, napalunok ako. Nilinggan ko siya agad sa aking tabi. Sinikap kong makapagsalita. Darius, I'm sorry. I didn't. We'll talk later, marahan ngunit madilim niyang sinabi. Tumango na lang ako, at kinuyam ang aking palad para pakalmayan ang sarili ko. Talagang papatunayan ni Darius, kung gaano kasamang galitin ang mga escudero. Kahit anong klaseng galit pa yan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, kung didiretso na ba kami pabalik sa hotel o ano. Basta't hinayaan ko na lang si Darius, natutok lamang ang paningin sa daan, at nakakuyong pa rin ang kamay sa manibela. Sa kabila niyon, maingat ang pagmamaneho niya. Tila ba nagpipigil siya, at kinokontrol ang sarili, still annoyed and mad about what happened. He wiped the blood on the side of his lips, using his knuckles. Napangiwi siya dahil sa sakit niyon. I'm not done with that bastard, may diin ni Darius na sabi. Hayaan mo na, nananodya lang iyon, sabi ko. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya, at may parte saking nahihiya. Pakiramdam ko nga ay kasalanan ko. Dahil ako ang topic. At hindi ako magiging topic, kung hindi nila ako kilala. Bumagsak ang mga balikat ko. I don't know what to say anymore. Pinili ko na lang na tumahimik, at huwag nang dumagdag pa sa kanyang galit. Hinahanda ko na rin ang sarili ko sa mga sasabihin ni Darius. If he will scold me, then go. If he will insult me, then be it. Napalingon ako kay Darius, na nasa driver's seat noong hininto niya bigla ang sasakyan sa isang tabi. Doon ko lang napansin na nasa isa kaming coastal road. He pulled over. Darius. Kinabahan ako, lalo na noong pinatay niya ang makina, pagtapos ihinto at itabi ang sasakyan malapit sa batong harang. Mataas ang kinatitirikan ng lugar na ito. Sa baba ay ang white sand, na siyang naghahati sa coastal road, at sa malawak na dagat. He went outside the car. Napabuntong hininga ako, ngunit inalis ko rin ang seatbelt ko at lumabas sa kanyang sasakyan. Darius, hindi pa ba tayo uuwi? Tanong ko nang sinara ang pinto sa passenger seat, at umikot para lapitan siya. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Darius. Madilim pa rin ang mga mata. His jaw is still clenching hard, at kunot na kunot din ang kanyang noo. Ibinaba niya ang zipper ng race suit sa bandang dibdib, at hinubad ang mga sleeves nito. The pants part remained of course. Hinayaan niyang makawala ang mga braso sa sleeves. Naiwan ang itim na t-shirt na suot niya, bilang panloob. Napayuko ako. I really don't know what to say, lalo pat tila sinusubukan ni Darius, na pakalmayan ang sarili niya. He's still very much fuming about what happened. Darius.
Iyon na lang ang nasabi ko sa mahinang tinig. Nakakatakot siyang magalit. Naalala ko noong sobra siyang nag-alala sa pagkakalunod ko sa ilog, at sinampon niya ako sa bolsa. Hindi ako nahimite sa muntik ko ng pagkalunod. Nahimite ako sa takot sa kanya. He's intense, and he's really scary when he's mad. Sumandal si Darius sa sasakyan. Hamangin, kaya naman nilipad ng kaunti ang ilang hibla ng kanyang buhok, na pinadaanan niya ng palad palikod. Tiningnan niya ako, at madilim pa rin ang kanyang mga mata. Kahit hindi madali, sinikap kong salubungin ang kanyang tingin. Is it true? You know him? Malamig niyang tanong. Napalunok ako. I'm not sure, hindi siya pamilyar sakin. Panipik. Was he one of your boyfriends? Tanong ni Darius, hindi galit at walang bahid ng kung ano, pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan, at madismaya. Darius, hindi ganoon, yun, tanggi ko. It's true that I play billiards. A lot, at, oo, marami akong nakakalaro doon, but it's not like that. They're not my boys. At hindi ko yun naging boyfriend. He's not even familiar to me. Nakatingin si Darius sakin, walang kasing pait ang kanyang ekspresyon. I swallowed hard again. Nag-iinit ang sulok ng mga mata ko. That asshole. Ipinalalabas niya bang ganoon akong klase? Binahiran niya ang pangalan ko, just because he knew me from Manila, tainting the hobby I enjoy the most, at hula ko iisang beses ko lang naman nakalaro iyon. I'm sure that he said that, because they wanted to piss Darius off. At dahil talagang gusto nila akong bastyusan. Dahil mga bastos talaga sila. Yumuko ako para itago ang panghihina ng loob. Iba ngayong araw, dahil narito si Darius, at natatakot ako na husgahan niya ako, at maniwala siya sa mga sinasabi nila. I'm scared because it'll hurt, kung siya mismo ang mag-iiba ang tingin sakin. Yes, I played. And maybe, yes, I'm wild, carefree, and reckless, name it. At oo, papalit-palit ako ng boyfriends, at hindi nagseseryoso. Naglalaro kasama ang mga K-barkada. I party a lot. And yes, I had the image of being a playgirl, pero, Darius, hindi ako katulad ng sinasabi nila, at ng iniisip mo. Hindi si Darius sumagot, nanatili ang tingin niya sa mga mata ko. I feel so stupid doing this. Ganito na ba ako nanlilimos sa pagmamahal ni Darius, para ipaliwanag pa ang sarili ko? Para patunayan sa kanya, na hindi ako katulad ng gustong ipalabas ng mga lalaking iyon. Makikita ko lang ba ang halaga ko, kapag na-validate ni Darius ang existence ko? Monica, kahit kailan ay hindi ka na nagbago. Ang bigat ng dibdib ko, at tila gustong kumawala ng butil ng luha sa mata ko. Noon pa man, ay sinasaway na ako ni Jane tungkol sa pagiging mapaglaro ko. She was always concerned about the boys I dated, kung sino ang mga nakakausap ko. Pero wala akong pinapakinggan sa mga iyon. I was only after fun. Pero kapag seryosohan na, ako mismo ang nakikipag-break. Ako mismo ang umaatres. Masyado akong nasaktan sa rejection na natanggap ko noon. Darius was my first love, and I was so young. Napakiramdam ko ay end of the world na, dahil nasaktan ako sa nangyari sa Batangas. Mom died, and I needed to distract myself, at nauwi iyon sa rebellion. At alam kong mali iyon. Pero kahit ganoon, hindi ko sila kailanman pinatulan, dahil kilala ko ang sarili ko. Maybe I played too much, at iyon ang pagkakamali ko. I didn't care about my image. Basta nagsasaya, at hindi ako nag-iisip ng mga bagay-bagay ay ayos na. And now, I feel like it's haunting me. Pero paano ko pa ipagtatanggol ang sarili ko sa iba, kung sa una pa lang ay sarado na ang isipan nila, at kung ano ang tingin nila sa akin, ay iyon na at hindi na nila babaguhin pa. They created a version of me, inside their heads so they can feel good about themselves. Maniwala ka sakin, Darius, hindi iyon katulad ng pinapalabas nila. Napapalunok kong paliwanag, kahit halos walang lumabas na boses, at hindi makapagsalita ng maayos. When Darius didn't answer, mas nagsimula akong panghinaan ng loob. Napakurap ako, at napakagat sa aking labi,
to suppress my stubborn tears. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. I don't need to beg and explain myself further. Iyon na lamang ang nasabi ko, dahil na rin sa sakit, at bigat na nararamdaman. Biglay naramdaman ko ang pagod, at para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagtama ang paningin namin ni Darius. Ang kaninang dilim sa mga mata niya, ay unti-unting naglaho. Hinawakan niya ang braso ko, at hinapit ako palapit. Niyakap niya ako at kinulong sa kanyang mga bisig. He pressed my head against his chest. I know, Monica, you don't need to explain more, pabulong ni Darius na sagot, sa napapaos na boses. I'm sorry for being mad and scaring you. Napalunok ako at napapikit na lang, noong maalala ang ginawa niya kaninang pagsugod sa lalaking iyon. He punched the guy. Humiwalay ako sa kanya, at tiningala ang kanyang mga mata. Ngayon ay kalmado na iyon, at hinagilap din ang tingin ko. You got a bruise, Darius. At may sugat ang labi mo, puna ko, nang makita ang natamo niyang sugat, pero parang wala lang iyon kay Darius. Hindi ba masakit iyan? Tanong ko, nag-aalala na, at baka makita ng iba. Ano na lang ang sasabihin? Na nakikipag-away na siya ngayon. Masakit, sagot ni Darius. But this isn't that much compared to. Hindi niya na tinuloy ang sanay sasabihin. He just shut his mouth, and heaved a sigh. Compared to what? Tanong ko, at hindi maiwasang mag-alala. May masakit pa sa kanya. He just stared at me. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple, at pamumungay ng kanyang mga mata. His jaw moved. Ano iyon, Darius? May masakit pa sa'yo. Did he hit you somewhere else? Nag-aalalang tanong ko, at lumayo sa kanya, para tingnan kung saan ba iyong sinasabi niyang masakit. Darius stopped me immediately. Hinawakan niya ang mga balikat ko, at tinalikod ako sa kanya. Hindi ko natuloy siya makita. Just look at the sky, Monica. Bulong ni Darius. His deep voice whispering almost sounded like he's been in pain. Masakit siguro talaga ang pagkakasuntok sa kanya. Kawawa naman. Pagdating namin sa hotel, dapat ay sa baba pa kami magdi-dinner, pero hindi na natuloy. Ipapaakyat na lang ni Darius ang pagkain sa room niya, at sabay na lang kaming kakain. Wala pa rin naman si Hazel, iisa lang ang palapag ng hotel room namin ni Hazel, kung saan kami naka-check-in, at ang hotel room ni Darius. Where are they now? Tanong ko kay Darius, habang kausap niya sina Cadians. Busy ako sa paghahanda ng ipapang cold compress. Mabuti na lang, at may mga gamit siyang panggamot. On the way na, sagot ni Darius, nang may baba na ang tawag. He heaved a sigh. Naupo siya sa couch na nasa corner, katabi ng magandang lampshade, at ng sliding glass door na patungo sa balcony. Gamutin mo na iyang sugat mo, Darius, so we'll just eat when the dinner arrives, sabi ko at pinatong ang tray sa side table, malapit sa kanya. Ikaw na nakalabing, sabi ni Darius, at sinandal ang likod ng ulo na tila magpapahinga na. Sumimangot ako, kumuha ako ng bulak, at nilagyan ng betadine. Hindi ko alam kung paano ko siya maaabot. Ang haba ng mga binti niya. Darius. Nagulat ako at napasinghap, noong kinabig niya ako paupo sa kanyang kondangan. Halos manigas ako, at pakiramdam ko ay namula ang buong mukha ko. Naupo ako sa isang hita niya, habang magkaparte ang kanyang mga binti. He was manspreading. Ang isang kamay niya ay kaunti na lang, mararamdaman ko na sa likod ko. I swallowed hard. Hindi ko maiwasang tingnan si Darius. He's really handsome, and he's hot. And he's everything. Hindi na si Darius nagsalita pa. Kaya naman nagsimula na lang din akong dampian ng bulak, ang parte ng kanyang pisngi, na nagkaroon ng sugat. Nagsalubong ang mga kilay niya, at napausal ng maramdaman ng hapdi. Dapat ay hindi mo na pinatulan, you two don't seem like you get along well, komento ko, na mukhang wrong move, dahil tumiim ulit ang panga niya. I will not let that one pass just like that, Monica, not when they disrespected you, matamang sabi ni Darius. Nagmulat siya at hinagilap ang mga mata ko. Tipid at pilit lang akong ngumiti. I really want to stay away from troubles right now, Darius. Pwede bang hayaan na lang natin?
Lilipas din naman, sabi ko. Napatitig si Darius sakin, bago napabuntong hininga. Alam kong pag-iisipan pa iyon ni Darius. The Escuderos are known for that. They really don't play games. Kaya mahirap talagang kalabanin ang pamilya nila, because they will go miles to hunt you. Napalunok ako, sa tingin na ginagawad niya. Nagpatuloy na lang ako sa paglilinis sa nakuha niyang sugat sa pakikipag-away. Pagtapos ay nilagyan ko na rin ng cold compress, ang nagsisimulang pasa sa bandang panga niya. Habang ginagawa ko iyon, pinapanood lang ako ni Darius. He was staring at me shamelessly. Hindi ko tuloy mapigil ang ma-conscious sa sarili ko. Who's your last boyfriend? Marahan tanong ni Darius, na ikinatigil ko pa ng bahagya. Tumikim ako, my schoolmate. Joros, really? The sound of jealousy was evident in Darius's voice as he whispered. You two kissed. Kalmado niyang tanong. Napaiwas ako ng tingin. Maybe once. Gumalaw ang panga ni Darius. So you know how? Ha? Umangat ang kilay ni Darius, at parang masama na naman ang loob. I bit my lip. You mean, kissing? Tanong ko. Napatitig siya sakin. Why? You know more than that. Halos mapaawang ang mga labi ko, sa kanyang tanong. Why are we even talking about these things? Why are you asking, Darius? Tanong ko. Hindi siya sumagot, at sa halip ay bumaba ang mapundi na mga mata sa aking mga labi. Mas lalong namungay ang kanyang tingin, bago binalik iyon sa mga mata ko. Tuluyan ko nang natigilan ang paglalapat ng cold compress sa kanyang panga. I sighed and I felt my heart racing. Inabot ni Darius ang kamay ko. Kinuha niya ang cold compress na hawak ko, at binaba niya iyon. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga, lalo nang bumagsak din ang tingin ko sa lobby ni Darius. Bahagya niya pa akong hinapit palapit sa kanya, kaya halos hindi ko malaman, kung saan ko itutukod ang kamay ko. Gumalaw ang kanyang panga, ngunit nanatiling marahan ang tingin. Until our lips are only inches away from each other. Napalunok ako. Walang mapaglagyan ng kabang nararamdaman, at sunod-sunod ang paglunok ko. You want that? He whispered, almost on my lips. I swallowed hard. Slowly, I nodded. His hand behaved on my back. He didn't touch me anywhere else. Napapikit ako nang maramdaman ang malambot na mga labi ni Darius sa labi ko. He tilted his head so he could reach my lips more. Noong ako ang humalik sa kanya, noong galing kami kina Hazel, hindi ko naramdaman ang paggalaw ng labi niya, kaya ngayon, ibang-iba ang pakiramdam na hatid yun. His lips savored mine. Hindi ko maiwasang mapagalaw, at manghina ang mga tuhod sa ginagawa niya. Habang tumatagal, ay mas nagiging marahas ang pagsakop niya ng halik sa labi ko. Naitutulak niya na ako, kaya ako na ang kumapit sa kanyang batok, habang nagtatagisan ang mga labi namin. He kissed me some more. Halos maliw ako, his lips and his kisses are so much better. Ngayon, alam ko na kung bakit maraming nababaliw sa kanya, at isa na ako roon, unang-una pa. When we stopped, dahan-dahan ni Darius, na binitawan ang labi ko, at hinagilap ang mga mata ko. Parehas pa kaming naghabol ng paghinga. He pulled me and he rested his lips on my ears. You like that? Tanong niya, na ikinatango ko. Pakiramdam ko ay pulang-pula ang buong mukha ko, at hindi ako makatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos, ang ika-16 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.